Ipinatupad na ng Estados Unidos ang naval blockade sa mga sasakyang pandagat na papasok at lalabas sa mga daungan ng Iran kasunod ng pagkabigo ng peace talks sa Islamabad. Sa ilalim ng hakbang na ito, hinaharang ng US Navy ang mga barkong may destinasyon sa Iran habang pinapayagan naman ang mga naval vessel na papunta sa ibang bansa na makatawid sa Strait of Hormuz. Layunin ng blockade na putulin ang pinagkukunan ng pondo ng Iran at pilitin ito na sumunod sa mga kasunduan, partikular sa pagbubukas ng nasabing daluyan. Ngunit mariing binatikos ito ng China na nagbabala na posibleng lalo nitong sirain ang binubuong kasunduan para sa tigil putukan. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。这是危险和不负责任的行为。 Iginiit ng China na ang ganitong hakbang ay naglalagay sa panganib sa kaligtasan ng mga sasakyang pandagat at maaring magpalala ng sitwasyon sa rehiyon. Dagdag pa ng Beijing, ang Strait of Hormuz ay isang kritikal na daanan ng kalakalan at enerhiya kaya mahalagang manatili itong bukas at ligtas. Sa kabila ng blockade, may ilang barko pa rin ang nakatawid sa strait kabilang ang mga barkong may koneksyon sa mga bansang hindi itinuturing na kaalit ng Iran. Ayon sa mga datos, nananatiling mababa ang bilang ng mga barkong nakakatawid na umaabot lamang sa maliit na bahagi kumpara sa normal na galaw ng kalakalan. Marami ring mga oil tanker ang naipon sa labas ng strait habang naghihintay ng pagbuti ng sitwasyon. Sa panig naman ng Iran, mariin nitong tinutulan ang blockade at tinawag na isang malubhang paglabag sa kanilang soberanya at international law. Sa kabila ng matinding paninindigan ng Iran, nakatanggap naman ito ng suporta mula sa China. Ayon kay Chinese Defense Minister Admiral Dong Jun, nakatutok ang kanilang bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan habang patuloy ang kanilang kooperasyon sa Iran sa larangan ng enerhiya at kalakalan. Iginiit din ng China na nararapat na irespeto mga kasunduan nito sa Iran at hindi dapat makialam ang ibang bansa sa mga usaping ito. Binigyang diin pa niya na ang Strait of Hormuz ay isang mahalagang daanan ng kalakalan sa buong mundo at dapat manatiling bukas at ligtas para sa lahat. Ipinatupad na ng Estados Unidos ang naval blockade sa mga sasakyang pandagat na papasok at lalabas sa mga daungan ng Iran kasunod ng pagkabigo ng peace talks sa Islamabad. Sa ilalim ng hakbang na ito, hinaharang ng US Navy ang mga barkong may destinasyon sa Iran habang pinapayagan naman ang mga naval vessel na papunta sa ibang bansa na makatawid sa Strait of Hormuz. Layunin ng blockade na putulin ang pinagkukunan ng pondo ng Iran at pilitin ito na sumunod sa mga kasunduan, partikular sa pagbubukas ng nasabing daluyan. Ngunit mariing binatikos ito ng China na nagbabala na posibleng lalo nitong sirain ang binubuong kasunduan para sa tigil putukan. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。这是危险和不负责任的行为。 Iginiit ng China na ang ganitong hakbang ay naglalagay sa panganib sa kaligtasan ng mga sasakyang pandagat at maaring magpalala ng sitwasyon sa rehiyon. Dagdag pa ng Beijing, ang Strait of Hormuz ay isang kritikal na daanan ng kalakalan at enerhiya kaya mahalagang manatili itong bukas at ligtas. Sa kabila ng blockade, may ilang barko pa rin ang nakatawid sa strait kabilang ang mga barkong may koneksyon sa mga bansang hindi itinuturing na kaalit ng Iran. Ayon sa mga datos, nananatiling mababa ang bilang ng mga barkong nakakatawid na umaabot lamang sa maliit na bahagi kumpara sa normal na galaw ng kalakalan. Marami ring mga oil tanker ang naipon sa labas ng strait habang naghihintay ng pagbuti ng sitwasyon. Sa panig naman ng Iran, mariin nitong tinutulan ang blockade at tinawag na isang malubhang paglabag sa kanilang soberanya at international law. Ayon sa kanilang kinatawan sa United Nations, ang ganitong hakbang ay nagbabanta sa kapayapaan at seguridad ng buong rehiyon. Samantala, nakatakdang maglabas ng joint statement ng France at United Kingdom sa Biyernes kaugnay ng mga hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng paglalayag sa Strait of Hormuz. Inaasahan na nakapaloob dito ang pagbuo ng isang multinational mission na nakatuon sa pagprotekta ng mga naval assets sa rehiyon. Iniyak ng Iran na nakahanda ang kanilang militar na tumugon sa anumang paglabag sa kanilang teritoryo at karagatan. Ayon sa kanilang Central Command na Qatam al-Anbiya, mayroon na silang mekanismo upang kontrolin ang Strait of Hormuz at ipatupad ang kanilang seguridad sa rehiyon. Mariing kinundina ng Iran ang hakbang ng United States at sinabing ang pagharang sa mga sasakyang pandagat sa international waters ay illegal at katumbas ng piracy. Sa isang pahayag na binasa sa state television, iginiit ng Iran na ang mga restriksyon sa paglalayag ay walang legal na batayan at lumalabag sa mga panuntunan ng international law.
babala pa ng Iran kung malalagay sa panganib ang kanilang mga daungan sa Persian Gulf at Arabian Sea. Hindi rin umano magiging ligtas ang ibang mga daungan sa rehiyon. Kasunod nito, nagbanta ang Iran na handa silang gumamit ng matinding puwersa kung magpapatuloy ang paglapit ng mga barkong militar sa Hormuz. Ayon sa Iranian Revolutionary Guard Corps, babantayan nila ang rehiyon at agarang tutugon sa anumang banta. Sinabi pa ng Iran na kung lalala ang sitwasyon, posible nilang palawigin ang operasyong militar at mag-deploy ng malaking bilang ng kanilang puwersa. Libo-libo ang nagprotesta sa Iran para kundinahin ang US blockade sa Strait of Hormuz. Hindi rin pabor ang International Maritime Organization sa naging hakbang ng Estados Unidos. In accordance to international law, no countries have the right to prohibit the right of innocent passage or the freedom of navigation through international straits that are used for international transit. Agad namang dumipensa si US President Donald Trump. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. Sa ilalim ng US blockade, higit 30 barko na raw ang nakadaan sa Strait of Hormuz, ang pinakamarami anya simula nang isara ng Iran ang strategic waterway. Huwag na rin daw tangkain ng Tehran na lumapit pa sa blockade dahil quick and brutal daw ang magiging tugon ng Amerika. Epekto ng naturang pagharang ay pagtaas muli ng presyo ng langis ng higit $100 kada bariles. Mula nang umpisahan ng Estados Unidos at Israel ang gera sa Iran noong 28 ng Pebrero, sinarhan ng Tehran ang Strait of Hormuz sa lahat ng barko liban sa kanila. Ang mga yan ang gustong harangan ni Trump ngayon. Babala ng Pangulo, anumang Iranian fast attack ships na lalapit sa blockade ay pasasabugin. Tugon ng tagapagsalita ng Iranian Ministry of Defense, anumang aksyon ng foreign military para pakialaman ang strait ay magpapalala sa krisis at kahinaan ng seguridad ukol sa pandaigdigang enerhiya. Walang bahagi ang mga kaalyado ng US at NATO, kabilang ang Britain at France. Anila, hindi sila makikisali nang huwag makaladkad sa sigalo. Nanganganib ang 2 linggong ceasefire na pansamantalang nagpahinto sa 6 na linggong pag-atake ng US at Israel sa Iran. Sa kasalukuyan, 7 araw na lang ang bibilangin sakaling mapanatili ang naturang tigil putukan. Ayon sa Washington, tinanggihan ng Tehran ang mga kondisyon nito sa naganap na pag-uusap sa Islamabad. Nagdala ang Iran ng panibagong mga kondisyon kabilang ang pagkilala sa pagkontrol nito sa strait. Gayon din ang pag-alis ng sanctions laban sa bansa at pag-atras ng pwersang militar ng US mula sa mga base nito sa gitnang silangan. Samantala, nagdeklara si Trump na tagumpay sa kabila ng kabiguang makuha ang mga layunin nito sa pasimula ng gera. Kasama sa mga layunin ang tuldukan ng abilidad ng Iran na atakihin ang mga kalapit bansa, pagbawakas ng programang nuklear at pagpapadali sa Iranians na mapatumba ang gobyerno nila. Sa kabilang panig, nananatiling aktibo ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran, isa sa pinakamakapangyarihang sangay ng kanilang military structure. Kasama ng kanilang mga opisyal at mga leader sa parlamento, ipinapakita nila na hindi sila basta aatras. Para sa kanila, ang kanilang mga aksyon ay bahagi ng kanilang depensa. Isang tugon sa mga presyur mula sa labas ng kanilang bansa. Habang tumatagal, lumalalim ang hidwaan at mas nagiging komplikado ang sitwasyon. Sa gitna ng tensyon, ang mga energy facilities, mga refinery, gas fields at industrial hubs ang nagiging pangunahing target. At sa bawat pag-atake, hindi lang gusali ang nasisira, kundi ang kumpiyansa ng merkado. Ang epekto nito ay mabilis na kumakalat. Tumataas ang presyo ng langis, nagiging hindi stable ang supply, at nagkakaroon ng takot sa global economy. Sa mga bansang umaasa sa imported fuel, ramdam agad ang epekto. Sa presyo ng gasolina, sa presyo ng bilihin at sa kabuuang ekonomiya. Ibig sabihin, kahit malayo ka sa gitnang silangan, apektado ka pa rin. Sa ngayon, ang buong rehiyon ay nasa mataas na alerto. Ang mga energy facilities ay target, ang mga lungsod ay nasa panganib, ang mga bansa ay naghahanda. Ang tanong ngayon, hanggang saan ito aabot? Maiiwasan pa ba ang isang mas malaking digmaan? O ito na ang simula ng isang bagong yugto ng conflict sa Middle East? At kung mangyari iyon, handa ba ang mundo sa magiging epekto nito?